Welcome to Donmar TV News Channel. Malacanang on Thursday appealed to the public to give President Rodrigo Duterte and her daughter Davao City Mayor Sara Duterte Carpio to settle and decide on their plans for the 2022 national elections. Presidential spokesperson Harry Roque said in his press briefing that the issue between the two can be considered as a family affair. Natatawa po ako kasi sa tono ni Mayor Sara, mukhang malinaw na hindi po ito zarzuela. No? So anyway, I leave it at that. As I said, it's a family affair. President Duterte has accepted the nomination of PDP Laban as their vice presidential candidate in the coming election. But he stressed that if his daughter decides to run for president, he will give way. The president's stand remains. Delicadeza dictates that only one Duterte will run. So, since only one Duterte will run, and in his perception, the Mayor Sara will not run, then he can run for Vice President. But, alam nyo, nothing is final, no, until October. And meanwhile, this is a family matter, no. So, I would hope that the rest of the nation give the father and the daughter breathing space to discuss and agree on future course of action. Meanwhile, Inday Sara said she bears no grudge against Senator Christopher Bongo in relation with his close ties with the president. The first daughter made clear that her father is allowed to have his friends and that there's no reason to be furious about it. Senator Christopher Bongo, on the other hand, also said he already spoke to Mayor Sara about the issue and that all is well between them. Despite the political controversies, Malacanang said President Duterte still prioritizes response to COVID-19 pandemic. He also decided to do so to continue his campaign against illegal drugs and corruption. Nagkaroon ba ng awayan between Mayor Sara Duterte and Senator Bongo at si Pangulong Duterte? Nagkaroon ba ng banatan? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo kahapon. Normal lang ho sa kanila yan. Hindi ibig sabihin nag-aawayan sila o nagbabanatan sila. Hindi ho. It's just normal for them na ganyan sila magbigay ng mga statement. Sabi ko naman sa inyo noon, talagang ganyan lang. Mamimili talaga tayo kung sino talaga yung tatakbo sa kanila. Actually, hindi pala tayo mamimili. Sila po yung mamimili kung sino ba talaga yung tatakbo. Hindi natin alam, tayo ho ay sumasabay lamang sa lumalabas na balita. Tulad ninyo, ganun din po ako. Dahil ang statement po ni Senator Bongo, pag atin po siyang tinatanong, same din po ng statement na nilalabas niya sa mainstream media. So, importante ho na panoorin ho natin yung mga bagong kaganapan ngayong araw na ito. Ito siguro, I hope, this will somehow settle everything. Okay? Ito, panoorin natin ha. Panood natin. Tiyak na raw po na tatakbo sa pagka-vice presidente si Pangulong Duterte sa election 2022. Ang nagsabi po niya na yung kanyang tagapagsalitang si Harry Roque. Sa tingin daw kasi ng Pangulo ay hindi umano tatakbo ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Itinanggi naman ng anak na babae ng presidente ang mga... Huwag niyo na lang pakinggan si si Mike Enriquez, medyo mahirap yung niyan, nakakalito. Panoorin nyo na lang yung report. Na may alitan sa loob ng kanilang pamilya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos lumabas kahapon na aatras daw sa pagtakbong vice-presidente si Pangulong Duterte. Kahapon, okay? Basta ito muna tayo as if yung today is today pa. So yung kahapon, ang sabi, aatras daw kung tatakbo si Mayor Sara. Okay? At tapos, ito yung sequence nung nangyari Yun ang sinabi. Nagsalita si Mayor Sara. Ano sabi niya? Huwag niyo akong idamay sa usapan ninyo. Okay? Okay. After nun, nag-usap sila. After nun nag-usap sila, nagbigay ng bagong statement si Pangulong Duterte through Secretary Harry Roque. Bakit si Harry Roque? Kasi po, mas malinaw pag sinabi niya dahil spokesperson siya, naku-communicate niya. So yun po nangyari. Nag-declare si Pangulong Duterte tatakbo siya, pero pag sinabi ni Mayor Sarang hindi siya tatakbo, hindi na siya tatakbo. Okay?
nagsabi si Mayor Sara na wag nyo kaming idamay, may sarili ako. Sabi ni Mayor Sara. After nyan, nag-usap sila. After ng pag-uusap nila, may declaration si Pangulong Duterte. Malinaw ang takbo. Tuloy. Kung tatakbong presidente ang kanyang anak na si Mayor Sara Duterte na sinundan ng pahayag ni Mayor Sara na wag daw siyang idamay sa sinundan ng pahayag, okay? issue kung tatakbo ang ama o hindi, nagsalita si Presidential Spokesman Harry Roque. As of 5:46 kahapon po ng hapon. Nilinaw yan, as of 5:46. Ibig sabihin po, bakit nga ginanyan? Ibig sabihin, latest. Yan ang pinaka-latest. Ito po ang huling Jose Isip, Banatbay kanina, kausap niya si Sec Panelo para nag-iisip pa si Presidente Digong. We will go to that later. Okay? Kasi sinasabi nung iba, bakit pa bago-bago ata isip ni Pangulong Duterte? Iba yung sinabi sa Talk to the People kanina. Ito lang, mga 10 minutes ago. Explain po natin in a while. Ito po muna tayo bago tayo pumunta dyan sa isa pa. mensahe ng Presidente tungkol sa issue ng politika. Okay. Things are clear now. I will run as Vice President. After nila mag-usap dito ng kanyang anak, things are clear now. Okay? Ako, wala akong binibigay na pronouncement. Ako'y bumabase lamang sa binabalita. There's the statement was the basis for the President to conclude that things are clear now, that he can run for Vice President because I think his perception is that Mayor Sara Duterte will not run for elections. Delicadeza dictates that only one Duterte will run. So, since only one Duterte will run, and in his perception, the Mayor Sara will not run, then he can run for Vice President. But, alam nyo, nothing is final, no? Until October. Hiningan pa namin ng panig si Mayor Sara pero nauna na niyang sinabi na magpapasya siya kung tatakbo sa pagkapangulo sa Oktubre. Ayon naman sa Secretary General ng PDP Laban Cusi Faction, hindi nabanggit ni Duterte sa kanilang party meeting na aatras siya kung tatakbo ang anak. Kaya buo daw ang kanilang suporta sa Go Duterte Tandem o yung tambalang Senador Bongo for President at Duterte for Vice President sa 2022. PDP Laban stands firm and committed to the endorsement of a Go Duterte Tandem. Alam nyo kasi ganito, bakit ko ba ito dinidiscuss? Kasi hindi ang usapan ngayon hindi ko ano yung gusto natin. Okay? Ang usapan ngayon kung ano yung fact na nilalabas. Facts. With S. Ang nilalabas ng kampo ni Pangulong Duterte, ng kanyang partido at maging kay Mayor Sara Duterte. Ngayon, kahit anong gusto natin, sila pa rin po ang huling magdidesisyon. Anong ginagawa ko? Pinupush ko ba? Hindi po. Ako lang po ay sinasabi ko sa inyo yung base sa napapanood ko at nakikita kong sinasabi nila at naririnig ko sa mga nakakausap ko. Okay? So ayan po ang nilalabas. Nililinaw lang natin, nililinaw natin. Baka kasi iba dyan nagagalit at sabihin, pinupush mo kasi. Sarap tuktukan eh. Ang hina niyan jutak eh. Tayo nga lang nakikinig sa mga sinasabi nila. Nagkukomento lang tayo. Ha? So, come September 8, we'll submit it to our National Convention. Sabi naman ni Ko, hindi pa rin siya interesado. Hindi pa rin nagbabago ang isip ko. Hindi talaga ako interesado. Yan. Point 1. Sigurado kung hindi siya interesado dahil ilang beses na kinausap yan, ako, mga ibang vlogger, at kahit kung sino man, lagi niya sinasabing hindi ako interesado, okay, na tumakbong presidente. Ayaw niya dahil alam niya kung gaano kahirap, paulit-ulit niya sinasabi sa amin. Pero gayunpaman, hindi naman po siya makakahindi pag sinabi ni Pangulong Duterte, I want you to run because I want to run the country. Malinaw. Ulitin ko. Si Senator Bongo, whether you like it or not, from the very beginning until now, it didn't change, even if senador na siya, that Senator Bongo is a good follower. He will follow President Rodrigo Duterte. Pag sinabi niyang, I want you to run because I want to run the country,
he will run. Ulitin natin. Pero kung siya ang tatanungin personally, ayaw niya. Bakit? Sakit sa ulo ang maging presidente. Sabi ko sa inyo, hindi ho biro. Presidente ka na nga lang ng asosasyon ng subdivision nyo, sakit na ng ulo eh. O, di ba? Presidente ka na lang ng kumpanya nyo, sakit na ng ulo. Presidente ka pa kaya ng bansa? Kung hindi ka magnanakaw, sakit ng ulo yan. Walang interest magpunta. Ay, sa totoo lang. Sa tindi ng hirap ng problema ngayon, gusto mo maging presidente, walang may gusto. Yung may mga gusto lang maging presidente, it's either ginawang karir ang kanilang political life. Nahin nyo na lang ang mga may gusto talagang tumakbo bilang Pangulo. Yan. Unahin nyo na lang ang gustong ibang tumakbo. Paulit-ulit niya. As a matter of fact, okay? Nung nakausap ko yan at kasama si Pangulong Duterte, medyo ano na lang medyo kasi bawal ilabas lahat eh. Sana hindi nila mapanood to. Nung nag-usap kami nung pinag-uusapan namin kung ano yung political scene at saka kung ano yung damdamin ng netizen, sinabi ko talaga sa kanila, Mr. President, they want you to run. Lahat naman siguro tayo, wala magsasabi sa atin na ayaw na natin. Siguro yung mga taga Davao lang kasi gusto nilang pauwiin si Pangulo. Diba? Pero we want Duterte to run. Pero ang lagi niyang paulit-ulit na sinasabi nung time na yon, ayaw niyang magsabay sila ni Mayor Sara. So nung nagtatanungan na nga, so sinong pwedeng maging presidente mo? So iba't ibang pangalan ang lumabas. Okay? Hindi ko na lang sasabihin kung sino yon. At ayaw talaga ni Senator Bongo. Si Pangulong Duterte na nagsasabing, ikaw na. Kasi ikaw lang talaga nakakakita ng takbo ng Ayaw talaga ni Isipin mo Pero yun na nga lang, sabi ni Senator Bongo, pag talagang sinabi ni Pangulong Duterte, no choice siya. Pakpit lang sigo, hindi ho, Jason Alba na. Kasi naiintindihan niya na merong programang continuity ang importante sa bayan natin. Okay? Hindi yung pagiging puppet. We need a fresh mind. We know that Senator Bongo has a fresh mind. But kahit papaano, kailangan ng guidance nung unang nagsimula. Yan, importante yan. At second, it's not being puppet. It's being humble. Na naniniwala ka na yung administrasyon ng unang 6 na taon ay maganda ang ginagawa at gusto mong sundan ito. Gusto mong ipagpatuloy ito. Hindi ibig sabihin nun puppet. Ang tawag doon, humble ka lang. Ginawa ni Mayor Sara ang lumabas na ulat na sinabi daw ng isang source na naglalaban umano ngayon. Ayan May ito. May isang itong politiko, alam mo naman itong politiko eh. Mahilig din doon sa chismis eh. A politico source, ayan na yung mga source. Alam mo yung mga ganyang source na inis ako dyan sa ganyan. A politico source said Sara, Paulo, and Baste kept their cool despite being boxed out of their father's life in Malacanang. Kesyo may away daw dahil hindi daw makakuha ng appointment yung mga anak dahil hinaharang daw ni Go. Yan ang sabi. Ha? Yan ang sabi sabi ng iba may chismis. Uy, alam niyo ba yung chismis? Ano yung chismis? Alam mo ba na sila Baste, sila yung mga anak niya ni Pangulo Duterte at si Sara Duterte, hindi sila makalapit. Hindi nga talaga, totoo ba yan? Oo nga, hindi nga sila makalapit kay Pangulong Duterte. Bakit naman? Hinaharang daw ni Senator Go. Oo, totoo yan. Hinaharang talaga. Ganyan ba? Totoo ba yan? Sige, sulat ko yan. Sulat ko. May source ako. Source mo, kinuwento lang sa'yo. May source ka na kagad. Diba? Sinagot po ni Mayor Sara Duterte yung lintik na source na yan. Ang kanyang pamilya at ang pamilya na kinabibilangan ng partner ng Pangulo na si Hanilet kasama si Go. Sabi ni Mayor Sara, tila hindi raw siya kilala ng source. So sino mismo ang sumuplak dyan sa lintik na source na yan? Si Mayor Sara Duterte. Hindi ata ako kilala nito. Sabi niya, this is not true. Ano ibig sabihin ng this is not true sa Tagalog? Hindi tama. Hindi totoo. It seems the source talking does not know me.
I do not hold grudge against Senator Go with regards to this relationship with PRRD. Fact check. May away ba si Senator Go at saka si Madam Mayor Sara Duterte? Sino nagsabing wala? This is not true. Sabi mismo yan ni Mayor Sara Duterte. Anong ibig sabihin? Yang lintik na source at yang lintik na nagchichismis na yan, ano sinasabi? Sinisira ang pamilya Duterte. Pinag-aaway-away. Kaya ako, honestly, busit ako niya sa mga nagsasabing may source ako sa Malacanang. May source ko sa Malacanang, ganito. Source ko sa Malacanang. Yung bibwit ko sa Malacanang. Bibwit mo sa Malacanang. Baka yung sa'yo ang bibwit. Yan totoo. Si Mayor Sara mismo nagsabi, hindi ako. Si Mayor Sara. Is it true na ayaw nila Basti? Alinaw na nga eh. Madam Grace naman eh. Si Grace Burias. Tinanong pa, is true na ayaw nila Basti at pulong kay Bongo. Anong nakasulat dyan? Bira naman madam eh. Paulit-ulit naman, niloloko nyo naman ako eh. Hindi daw masama ang loob niya kay Go dahil sa relasyon nito sa kanyang ama. Itinanggi din ni Mayor Sara ang nakalagay sa ulat na masama umano ang loob niya na hindi umano sila makadiretsong magkakapatid sa Pangulo at kailangan dumaan muna kay Go. Tugon dito ni Mayor Sara, bakit naman daw siya magagalit kung kailangan pa ng appointment para makita ang Pangulo. Ang mahalaga raw ay nakikita niya ang Pangulo. Hinihingan pa namin ng panig ang partner ng Pangulo na si Hanilet Avancenia. May paglilinaw naman si Go tungkol sa issue. Nagbigay din siya ng ilang larawan kasama ang presidential daughter. Kung ano ang usapan nilang magtatay, nasa kanila na po yun. Yan, malinaw yan. Kung anong usapan na magtatay, labas si Senator Bongo. Malinaw. Okay? Sabi ni Herbert.